po yung 10 hectares. Ayan po yung tulay. Oh. Yung tulay. Pwede po tayong kumuha dito ng right of way. Ayan po yung tulay. Oh. Yung sementadong tulay. Ayan po. Siguro mga 100 meters lang po mula doon sa tulay. Papasok dito. Ayan po ang pinakandaan nila. Ayan po ang boundary yan. Yan. Ayan. Pantay po ito. 100% flat. Tapos ayan po yung kuprahan nila. Ayan po yung ilog sa kabilang. Ayan po sa yung malinis na yan. Ilog po yung katabi niyan. May mga alaga nga po dito silang baka, kambing. Nagandahan po nito kapandayan. Nandun po sa dulo ang maraming niyog. Pupuntahan po natin. Maya lang, bibidyoin na po natin pa. Ayan. Maganda po nito. Ayan. Ayan, mayroon po lang may guyabano, may Janmingo. Ayan, malaki pa lang po siya port bearing. Po yung kasama po sa property. Nandiyan po yung ilog. Ayan, ito po yung kuprahan nila. Ayan. Ito po ay 10 hectares. Hanggang doon po yan. Oh. Ayan. Nakita nyo man nyo, kaya may mangga. Ayan. Ayan ha. Pantayan po ito. Ayan. Ayan, mayroon pong sampalok, may kalamyas, may bulak, may langka. Ayan po. Malawak po ito. Dito lang po ako magbibideo sa harapan. Ayun pa po, madami pa po doon na nun yung part na yan. Ayan. Ayun po, hanggang doon pa po yan. May mga nyug pa yan doon. Ayan po. Ayan. Ayan, dahil pa po nyug-jud doon. Nyug. Ayan. Ayan, may star apple. May sampalok. Dahil pa po ditong port bearing nga doon sa dulo po. Sa dulo pa po yan. Ayan, pa ganyan po. Ang ganda po ng pwesto. Ito po ay 10 hectares. Title po ito. Mga magkakapatid na lang po ang pipirma sa deed of sale kasi patay na po yung nasa titulo. Kaya po magkakapatid na lang po. Maganda po itong pag-alagaan ng hayop. Napakalawak po, kapantayan pa. May kuryente po kasi nailang po yung kalsada. Naririnig nyo po yung ugong ng truck. Ayan po. Ayan po yun. Mula po doon sa kalsada, papasok dito, mga 150 meters ang layo. Pero pasok naman po ang sasakyan. Pagandahan po, 100% na flat. Ayan o. Saan ka pa? Magandang pag-alagaan to ng hayop. Ito po yung kasama sa property na 10 hectares. Itong ilog na to. Napakaganda po. Ayan, napakalinaw po ng tubig. Ito po kasing property dito. Ito pong property na 10 hectares. Dikit na dikit po sa ilog na pwede nyong i-renovate. Gawin yung resort. Kasi po, yung tulay po dyan na malaki, ito po yung ilog na dumadaloy. Yung dinaanan po ng ilog. Dinaanan po yan. Yan. Yung tulay po, doon nasa ilalim ng ilog. Ayan po. Malaking ilog po yan. Na pwede pong i-develop gawing resort. Kasi po, ito po yung property. Ayan. Paikot po yung ilog na yan sa property. Pag ganun. Hanggang na po sa kabilang part doon, may ilog pa rin po doon na malaki. Ito po yung isa sa ilog na kadikit ng property na pwede nyong i-develop. Napakaganda po nitong resort na to. Property na to. Kagandahan po nito, 100% na flat. Ayan. Ang linaw po ng tubig. Ayan. Nakikita nyo yan. Pag na-develop mo to, resort po, ang ganda nito. Mga floating cottage mo dyan. Yan. Pag nalinis po yung property na to, pwede po kayo dyan maglagay ng mga floating cottage. Tapos cottage po dyan sa taas na
Kasi po 100 meters lang po, ang 150 meters lang po ang layo nito dun sa kalsadang sementado. Yan po yung ilog. Panalo ka po dito. Tapos plus niyog po. Tapos mga prutas dito nasa taas. Ang ganda. Yan po. Ganda. Yan po yung ilog. Dito po ay maraming naliligo. Lalo na ngayon po magtataginit. Ang ganda po. Kasama pa po yun sa dulo. Ayan, yung property dyan. Kaya po ito 10 hectares mula pa po, paikot pa po yan dyan. Ang ganda ng pwesto. Linaw na linaw ng tubig. Kaya hindi po lugi ang bibili nito. Ang ganda nito, gawin mong rancho. Lalagyan lang po ng bangkod na mga alaga mo bangka, tapos o kaya kambing, tapos plus resort dito, plus resort. Ay, panalo, ang ganda po nito. Ayan po. Ayan. Dito po tayo sa pinakang gitna. Hanggang doon pa po yan. Part doon. Ayan, yugan po yan. Dikit po rin dyan ang ilog, yung nasa video, yung isa. Dikit po yan. Nandun po lahat ng kumpulan ng niyog sa part doon. Ang ganda po. Ayan. Ayan, yugan din po yan. Kung pwede ba natin i-subdivide ay. Ano? Pwede i-subdivide ito, gawin subdivision. Ilulit-ulutin mo. Ganda, panalo ka dito. Mura pa, 120 per square meter. Negotiable pa, sabi ng may-ari. Hindi na po ako magpapatong dito kasi gusto ko po babenta. Hindi po ako nagpapatong. Kung ano po yung presyo ng may-ari, yun na po yung 120 per square meter. Negotiable pa daw po yun. Ayan. Ang bababa po ito ng niyog. Ayan. Ayan. Ganda ng pisto. Ang ganda pa ito sa dulo. Ano? 10 hectares to eh. Ang ganda ng pisto. Tagang ano, ganda-ganda ng pisto. Ang boundary yan po ng property ay puro ilog. Doon po sa dulo, may ilog din po, paikot. Tapos ito po yung pinakamalaking ilog. Yan na yan, yung nasa video. Yan po pinakamalaking ilog na pwede mong i-develop. Doon po sa kabilang maliit lang po yun. Doon naman po yun manggagaling sa kabilang bundok yung ilog na yun. Pag ganun. Yan. Tugsog po. Malinis na po yung property. Tapos may kuprahan na rin po sila doon. Ayan po. May kuprahan na po sila dyan. Tapos andyan po yung kalsada sa part na yan. Kasama pa po yung dulo doon. Yan. Yan po yung kuprahan nila. Yan, kita nyo nakatambak ang mga bunot. Bagong gawa yan eh. Yan, yan po yung kuprahan nila. Bagong paggawa. Yan. Pero yung sagingan po dun, hindi na po yung kasama. Yan po mga boundary. Basta po ilog to ilog ang boundary yan ng property. Paikot po ito.